Hello po, kumusta? Ang haba na ng buhok ng baby ko, hindi na makita yung mata, oh. Say hi, kumusta po kayong lahat? Matagal hindi nag-upload ang mommy ko. Oh, tingnan nyo, oh. Ang cute-cute ng baby girl ko. Ito po ang baby ko, oh. Uy, ang cute-cute naman ng Arya, oh. Oh, sus, naglalambing, oh. Kumusta po kayo? So, alam ko sasabihin nyo, ang tagal ko pong hindi nag-upload, no? So, pinili ko talagang mag-upload ng after ng check-up ko para may good news ako na sasabihin sa inyo. Alam niyo yon, para happy kayo, para magiging inspired kayo. Alam niyo yon, ayoko naman mag-upload ng kasi bago ako mag-check-up, binigyan ako ng doktor ko ng para sa CT scan, sa bone scan, sa mga blood test, creatinine, ganon. So, pagkatapos nun, isasubmit ko yun sa kanya. Kasi monitoring ko yun 6 years cancer-free na po ako. So, ngayon, kahit cancer-free, meron pa rin akong taon-taon na CT scan. So, ngayon, binigyan niya ako. Ngayon, ang CT scan ko, may nakalagay na minimal pelvic ascites or ascites. Itama niyo po ako kung mali yung pagbigkas ko. Pero parang ascites yata ang sabi. Ngayon, kalabasa. Lumabas. Tuwing CT scan ko, alam nyo yun, nakalagay doon lagi, no evidence of disease. Parang nasanay ako ng ganun ng lahat-lahat. Ngayon, ninervous na ako. So, sinend ko yun sa onco ko. Nung pagka-send ko, hindi pa syempre naman, busy yun. Alangan ako yung haharapin, di ba? Busy siya. So, hindi pa siya nag-reply. Ako si Baliw, alam nyo, kasi di ba, praning tayo eh. Nag-search ako, ang nakalagay doon na parang yung may minimal pelvic ascites is parang sign na naman ng another cancer, ganun. Diyos ko, nawindang ang lola nyo, windang na windang ako. Alam mo yun, nag-iiyak na ako. Kasi habang dig ako ng dig, parang search ako ng search, ang lumalabas, parang nakalagay pa doon na months to live, kasi parang panibagong cancer, ganito, sa liver. Ang dami-dami. Grabe kami ng partner ko, parang nag-iiyakan na kami na sabi na niya sa akin, lalaban ka ha, hanggang saan yung kaya mo. Parang ako naman si drama-drama. Ngayon, nung gabi na, nag-reply na si onco ko. Ang sabi niya, normal lang yan, that's normal because nag-undergo ka ng radiation. So, magtataka ako kung wala yan. So, alam nyo ba yun? Yung parang, ewan ko, yung napakalaking tinik na, basta parang pasan-pasan mo, parang nakahinga ka ng bonggang-bongga. Alam nyo po yung lesson doon? Wag agad magtitiwala kay... Alam niyo yon, sa research, wag agad magtitiwala. Doon agad tayo sa doktor. Tanong agad sa doktor. Siguro bago tayo mag-research, doon muna tayo sa doktor natin para hindi kayo matulad sa akin na napraning ako agad. Kasi ang iniisip ko noon, kasi di ba meron akong group, yung cervical cancer group namin, yung mga may cancer, yung mga tapos ng magpagamot. Parang nai-inspired sila kasi nakikita nila na ay may nakasurvive. So, magpapagamot ako. Ang iniisip ko, papaano malalaman nila na cancer-free ka na, tapos meron pa pala. Alam nyo yun talaga yung pinaka-problema ko noon. Parang gumuho yung mundo ko. Pero nung nagsabi na sa akin yung onco ko, sila agad yung una kong minessage. Sinabi ko talaga yun agad sa kanila na, alam nyo ba, kayo yung agad yung naisip ko, hindi ko alam kung paano sasabihin sa inyo, yung ganon. So, yung lesson doon, nagtanong muna tayo sa onco. Huwag kayong gumaya sa akin ha. Basta sa onco muna tayo magtatanong. Doon muna tayo magsasabi. So, after a week, nagpunta na ako sa kanya. Doon sa onco ko. Ang onco ko po is sa Cardinal Santos Medical Center. Si Dr. Aris Luke Dungo. Siya yung onco ko. Doon ako sa Cardinal Center. Nagpa-check up. So, lumuwas ako kasi nandito ako sa Nueva Ecija. Ngayon, so, natawa siya sa akin kasi, Dok, sabi ko, ang OA ko na talaga. So, iyon, in-explain niya sa akin na ganun kasi nga nag-undergo ng radiation. Siyempre, may side effects. Tapos, still, cancer-free pa rin ako. So, thanks Lord, thanks to God. Salamat sa lahat, salamat sa Diyos. So, cancer-free pa rin ako. Pero, yung check-up ko, ganun pa din. Babalik pa din ako sa kanya, check-up. Yung cancer-free kasi, hindi, porque cancer-free na ako, hindi na siya babalik.
So, ibig sabihin lang, mas mababa yung percentage na bumalik yung cancer. Pero walang kasiguraduhan or walang makapagsasabi kung babalik pa siya or hindi. So, ang tangi lang nating magagawa is check up, check up, check up, monitor, monitor. Pag sinabi ni Onko na magpa-check up ka na ganito, monitoring, bumalik ka po. Pag sinabi magpa-CT scan ka, magpa-CT scan ka. Kasi para sa atin din po yun. So, ganon. Kaya, hindi ako makapag-upload kasi, sasabihin ko, yun yung sinasabi ko. So, ngayon, kaya, sabi ko, ay, makakapag-upload na ako kasi meron na akong good news. Kasi ayoko ma-stress yung mga sisters na manonood. Alam nyo yun, gusto ko talagang good vibes talaga, yung ma-inspire yung mga nanonood na may makakasurvive, talagang gumagaling, na may nakakasurvive sa cervical cancer. Kaya, laban po tayo. Sa ngayon, oo, kasi pinagdaanan ko lahat ng hirap, pero after naman yan, back to normal na. Kasi ako, as in lahat, back to normal naman na. Back to normal na. Lahat nagagawa ko na. So, yung iba nga na after treatment, balik na sila sa trabaho. Yung iba, call center agent, back to work na sila. Lahat, balik na sila. Ako nga, back to work na, back to tindera. Nagtitinda, lahat na nga eh. Nag-uukay ako, nagagawa ako ng cakes. Alam mo yun, yung lahat para ma-divert yung utak ko kasi hindi pa rin nawawala yung anxiety. Alam niyo yun, na naiisip ko na, ay baka bumalik siya, hindi pa rin yun nawawala. So pagka nandyan na siya, gumagawa na ako ng iba, nagluluto na ako, alam niyo yun, kung ano-ano na yung mga naiisip ko na gawin kasi yung partner ko. Siyempre, importante din na may suporta ng partner o kaya ng family nyo. Kasi ako pagka, siguro nakikita niya na, iba na yung lagay ko. Nag-aano na siya, parang inaano na niya ako na, oh, why don't you play? Sabi niya, meron kang yung games mo dyan. Oh, yung manood ka ng movie. Kasi, alam mo, ang pinapatid ko ngayon, yung Grey's Anatomy. Feeling ko, pagkatapos ko ng buong series na yun, magiging doktor na ako. Kasi, ang galing-galing nila. And then, merong case din na may cancer. Parang nakikita ko na, alam niyo yun, libangin niyo yung sarili ninyo. Lalo na yung mga kasalukuyan nagpapagamot, panoodin nyo yon. Recommended ko Grey's Anatomy. Basta, isip kayo ng mga bagay na makakapagpalibang sa inyo. Huwag yung bigyan ng lugar yung anxiety. Huwag yung isipin na baka bumalik, ganon. Isipin nyo, tapusin nyo muna yung gamutan, tsaka na natin isipin niya kung babalik ba siya o hindi. Basta, labanan natin siya. So, yun lang po, and pasensya na at patawad, alam ko naman. Ang dami nagme-message sa akin, so lahat naman nare-replyan ko. Tapos, iniiwan ko naman yung aking, nasa description box, yung iba kong accounts, na kung saan pwede nyo pa akong i-message kung sakali na hindi ako nakaka-reply dito. So, dadalasan ko na po yung pag-upload, then i-update ko na kayo. So, ngayon, good news po yung update ko sa inyo, and sana po sa lahat ng nagpapagamot, laban po tayo, may gagaling po tayong lahat at may gumagaling po. So, ngayon, nahihirapan, pero malalampasan nyo din po yan. Nalampasan ko, so malalampasan nyo din po. So, until next time, and God bless us all. Mag-iingat po tayong lahat at pagaling po tayong lahat. Salamat!